problema na po kami, nagkakigusto pa namin ang sama-sama. Lord, makinig at makibahagi sa mga salita ko. Salamat po kami. Tulungan mo kami ang nasa pagkakula kong magkakaroon kung ikaw ang magawa sa amin. Pagkakalo mo kami masalala ng mga dibo at mga pasensya ka. Ikaw maghari sa mga kilapagin ko sa mga taas. Wala na magpapulit na sa mga Panginoon. Sabi mo kaaway. Alam mo sa lang kung sa pinagawa kung ikaw ang libarong bago sa pagpapulit sa mga. Pero Diyos mo pala mo yung mga anak ko sa pagpapulit. Ikaw ang dahilan ng aming pagkikita sa mga pumunto. Ikaw lang ka ng aming Lord. Ama, dahilan na aming kinakatakutan sa pagpapulit. Ang na ako ka, Ama, ako sa nakatipo ng dalawang tatlo sa pangalan, ako ay nasa kanyang kalaman. So, kaya mga kami sumasampalataya kay Lord, ako ang makakatagpo at makakaging Lord sa hapon. Palayan mo, Lord, ngayon na anak, Panginoon, at mo kanilang mga pangalinangan, kung ikaw ang dalangin, kung ikaw sa pagkatagpo at tubigyan ko ito sa pagpalamigit sa lahat, ay nasa pagkakagyan mo sa hapon. Masagot ko pa paano mo ikaw kasi talagang buhay at pagbumanay ngayon sa mga isa. At Lord God, uli, nagkakaroon mo kami lahat ng kasalanan ng mga bibig at mga kasinson. Pwede kami kung saan dalangin sa pangalan namin ng Jesus Cristo. Amen. Tayo mga po mga kapatid. Sa mga hapon ko sa inyo lahat. At sa alas 4 na. At mag-uwiyak po ko tayo hanggang mamaya. Maswerte ko kasi naglalak ko itong uwiyak ninyo sa uwiyak ko. Amen. Sa ating pong pagkakaunawa, ang gawain ngayon ay joint fellowship po ng mga kapatid. Yes. At sa nakikita ko ngayong hapon ay meron 3 classes ng young people po na nagkatipon-tipon. Ang unang class na young people ay young people ngayon. Ikalawa, young people noon. At ikatlo, young people noon. Ito naman, kami nilang Pastor Rufi, young people kami, we're the 80s. Hanggang 90s. Ilan sa inyo ay young people ng 90s hanggang early 2000. So, sa inyo naman yung mga kapatid ay ito na, no? Mula 10 years ago, hanggang ngayon mga gusto. Basta mahalaga, gawain ito ng mga young people. At gaano naman kami katanda, hindi pa rin kami pera. Young people pa rin kami noon na panahon. Panahon na wala pa rin kamalay-malay ng mga young people ngayon. Sigurin ang ating Panginoon Diyos at nandito na rin ang Moriones at Corona, Palayan. Inisip po namin sa mga meditasyon po sa 24 ng buwan na ito sa Church na po sa Rico ng Aguilar Church. So, inaasahan po namin kayo at ihintay namin kayo. Ano po, tabayanan namin kayo, aabangan namin kayo hanggang sa makarating kayo sa 24. Amen. So, itanangin po natin ang Diyos na siya magpala. So, hindi po natin pagtatagal sapagkat pasado alas 4 na nga. Wala po akong outline ngayon. Dahil hindi ko alam kung saan ko nailagay yung outline ko. Pero bahala na. No, at sa outline ko, alam ko mga kapatid ay 45 minutes hanggang 1 hour yan. Ang tansya ko. Pero wala nga yung outline. So hindi ko makita kung walang isang oras o higit sa isang oras. Basta bahala na. Kaya hindi ko nga makita. Pero ganun pa man, ang Diyos na siyang tumulong sa natin. Now, so ito mga kapatid ay yung Ark of the Covenant. Isa yan sa furniture mga kapatid na talagang importante sa templo ng ating Panginoon.
Yan ang siyang pinaka-importanteng furniture sa loob ng templo ng ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid, ang Ark of the Covenant, kasi kaya yung tinawag na Ark of the Covenant, sapagkat doon nakapaloob ang covenant ng ating Panginoon. Now, mapapansin nyo mga kapatid, so, ang Ark, mga kapatid, of the Covenant ay marami itong sinisimbolo o itinitipo. Ano po sa bagong tipan. So, bibigyan pa po ng ilang pagtitipo na itinipo o sinimbolo nito na itinuro sa atin ng propeta ng ating Panginoong Diyos. Una, mga kapatid, ang Ark of the Covenant ay tipo ito o simbolo ito ng ating Panginoong Jesus Cristo. Now, ang Ark of the Covenant, mayroong dalawang materyales. Pure gold at saka kahoy. Tumutukoy yan mga kapatid kasi sa tinatawag na nature ng ating Panginoon kung tama ko. Ano po? Sapagkat unang-unang nature ng ating Panginoon Kristo ay Diyos. Pero siya ay kinailangang magkatawang tao. So yung pagka-Diyos yung po yung gold. Sapagkat sa Biblia, ang gold sumisimbolo ng deity. Dahil yung kahoy naman nakabay sumisimbolo ng humanity o pagkatao ng ating Panginoong Jesus Kristo. So tatandaan po natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Siya ay nagtatawang tao na kitulad sa atin. Pero, mga kapatid, hindi siya tao na katulad mo. Alam ko medyo naguluhan kayo kasi siya ay tao na kitulad sa atin. Pero siya ay tao na hindi katulad mo natin. Kasi ang ating pagkatao, mga kapatid, nabuo dahil sa kasalanan. Ang kanyang pagkatao, mga kapatid, nabuo dahil sa spoken word. So, tao siya. Siya ang totoong tao. Siya ang tunay na tao. Nung siya magkatawang tao, siya ang tunay na tao. Pero tayo, hindi tayo tunay na tao. Walang nag-amin. Hindi nyo matanggap. Tanggapin mo na kapatid kasi hybrid tayo. Yun ang dahil na yun yung original sin yung ginawa ng serpente sa atin hindi. Nagbunga, Cain. Ganyan mga kapatid. At si Cain, of course, dumami ang kanyang lahi. Tama. So yung lahi ni Seth at lahi ni Cain ay pagdating bago flood, nag-intermingle yan. Kaya tayo ngayon, hindi tayo purong tao. Dahil mismong si Cain, hindi rin purong tao. So kaya yung lahi niya, kumaro sa lahi ni Seth, mga kapatid, hindi na tayo purong tao. Hybrid tayo. So okay na sa inyo mga kapatid. Okay. So hindi tayo tunay na tao, purong tao. Bagaman tayo may anyong tao mga kapatid. Kasi pero nananalata sa laman na ito, mga kapatid, ang halong dugo ng serpente. Kaya sa laman na ito mga kapatid, hirap mong kontrolin ang laman na ito. Kasi may kakaibang nature ito. Kaya nga ang ating Panginoon Kristo mga kapatid, nagkatawang tao sa tamang paraan upang sa pamamagitan ng katawan na yon na kanyang dinala rito para sa tamang paraan, sa pamamagitan ng katawan na yon, magkaroon tayo ng katubusan. Yung dugo noon, mga kapatid, yun ang dadalisay sa atin, ibabalik tayo sa ating tunay na kalalagayan. So, ito muna puro mga kapatid. So then, mapapansin nyo, yung acacia wood, isang ginawang kaban, binalutan nyo ng dalisay na ginto, labas at loob. Kaya kahit ng ating Panginoon Kristo mga kapatid ay nagkatawang tao, hindi ibig sabihin na siya ay tao lang. Ang ating Panginoon Kristo ay Diyos siya, loob at labas, mga kapatid, ng kanyang pagkatao.
Kasi, sapagkat huwag mong kalilimutan, ang Diyos ay tao. Wala mo masami. Ang Diyos ay tao. Dahil sinabi ng Diyos, let us create man in our own image and likeness. Mga kapatid, so nilikha ka niya na kawangis niya. Nilikha ka ng Diyos na kawangis niya. Higit mga kapatid. At then, mga kapatid, so ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, loob at labas, siya ay Diyos. When yung mapapasabi niya, ako ay nasa Ama. Is that right? So, kung siya ay nasa Ama, sa labas niya, ang dulo ng Diyos. At ang Ama nasa Kanya. Sa loob niya, nandun ang Diyos. Labas at loob, Diyos siya. Now, then, maliban doon ang Ark of the Covenant, simbolo rin ng church ng ating Panginoon Kristo. Sumisimbolo rin yan ng church, ikaw, o tayo na kung saan yung ano nila dyan. Sumisimbolo rin sa church. Sapagkat mga kapatid, pangako niya sa John chapter 14, sabi niya, mga kapatid, ipapadala sa atin ang siyang comforter. Walang iba kundi siyang Holy Spirit. Is that right? So dahil pagdating sa verse 20, sabi niya, at that day, you will know that I am in the Father, I in you, and you in me. Now, ibig sabihin mga kapatid, ipapadala niya ang Holy Spirit sa iyo. At pag dumating yung araw na yun, ang Holy Spirit, mga kapatid, dumating sa buhay mo, then malalaman mo na ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa sayo. Inside and outside, ikaw ay nababalutan ng pagka-Diyos. So ang anointing mo, mga kapatid, hindi lamang anointing doon sa kaluluwa mo, kundi hanggang sa labas ng katauhan, andiyan yung anointing mo. Andiyan ay siyang pagka-Diyos sa buhay mo. So loob at labas, ikaw mga kapatid ay nababalutan ng Espiritu Santo o nababalutan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus Kristo. Dahil pansinin niyo pa ulit mga kapatid, no man can pluck them out of my hand. No man can pluck them out of my Father's hand. And I will seal you with my Holy Spirit. So loob at labas, andiyan yung protection mo kapatid. Loob at labas, andiyan ang ating Panginoon. Hindi lamang siya kikilos sa iyong kaluluwa, kikilos din siya sa iyong laman. Kasi kailangan makontrol ang iyong laman. Ito yung untamed na nature ng tao. Laman. So then, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit ipinakita ito ng ating Panginoon. Then isa pa mga kapatid, ang Ark of the Covenant, mga kapatid, ay tipo rin yan sa ibabaran ng puso ng tao. Tipo rin yan ang puso ng tao. Sabagat tignan yung maigi sa ating scripture text. Doon sa loob ng kaban ng tipan, doon ilalagay, mga kapatid, yung testimony. Mga kapatid, yung covenant, sabi rito, sa verse 16, and thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee. And then sa verse, sabi niya sa verse 21, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. So ibig sabihin, ito yung kaban ng tipan. Kaya yan ginawa na tinawag na kaban ng tipan, sabagat yung testimony, yung testimony, yung tipan, yung salita ng Diyos, kumbaga, yung utos ng ating Panginoon, bago ipatong yung mercy seat, ilalagay muna sa loob yung word. Kaya nga sabi ni David, thy word have I hid in my heart, that I shall not sin against thee. Pero nais kong bumasa ng kasulatan sa aklat ng Hebrews chapter 10. Now,
Leviticus chapter 10. Now verse 15. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that he had said before, sa lumang tipan, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. So, inilagay ang law, inilagay ang testimony sa loob ng Ark of the Covenant. Sabi ng Panginoon, gagawa ako, uli ako ng panibagong covenant. Ilalagay ko ng mga yun ang aking masalita sa puso nila. So, yun ang Ark ngayon. Yan ang pinaka-Ark, sapagat mga kapatid, ang Ark, dyan nakalagay ang tinatawag ng mercy seat ng ating Panginoon. Napansin ninyo ulit mga kapatid, galing tayo sa Exodus 25. So gagawa sila ng Ark of the Covenant, may sukat yon, 2 cubit, 2.5, tama ba yun? 2.5 cubit, yung haba niya, 1.5 yung length, na cubit, 1.5 cubit yung height. Babalutin, loob at labas. Now then, sabi rito mga kapatid, yung Ark, lalagyan mo ng corona. Napasin niyo ba yan sa verse 11? Kasi sa verse 11, ayan no? And thou shalt make upon it a crown of gold round about. Kukuralaan mo yung Ark of the Covenant. Kaya kung mapapasin niyo yung design ng Ark of the Covenant, sa ibabaw niya mga kapatid, merong nakaganito eh. Tapos ganun-ganun siya. Yun yung crown. Nakaganon. Crown yun. Tumutukoy mga kapatid. You see, sa ating Moses Kristo, bilang King of Kings and Lord of Lords. So, pero mga kapatid, huwag natin kalilimutan na mayroong kahoy doon na nababalutan ng ginto. Ibig sabihin, sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid, dadaan siya ng dadaan siya ng pagkaalipusta. Aalipustahin siya ng mga tao, is that right? Ng mga makasalanan. Pag inalipusta siya mga kapatid, kukuronahan siya ng tinik. Pero dahil sa kanyang nobya at sa kanyang mga mananampalataya, siya ay makukuronahan ng crowns of gold mga kapatid, kaya siya tatawaging King of Kings and Lord of Lords. Nung siya'y magkatawang tao mga kapatid, parang yung kahoy, nung siya'y magkatawang tao, nung inalipusta siya ng mga tao sa ibabaw ng lupa, kinurunahan siya ng koronang tinik. Pero tiniis niya yung mga kapatid, tinanggap niya yun at nakasama sa kanyang plano sapagat mga kapatid, kabahagi yun ng pagbabayad niya ng kasalanan ng kanyang mga anak. But in return, matapos niyang tubusin ang kanyang mga anak, mga kapatid, at the end, siya naman ay kukuronahang King of Kings and Lord of Lords. Kaya may corona yung Ark of the Covenant. So then, sabi niya, pagtapos nito, sabi niya, gumawa rin kayo, sabi niya, ng mercy seat. So, tingnan yung mercy seat, mga kapatid, flat lang yon. 1.5 cubit ang width, 2.5 cubit, mga kapatid, ang siyang length. Pero walang sinabi yung kapal, yung height, wala. Kasi, mga kapatid, parang lid yun na itatakip lang sa ibabaw. So, siguro, makaganto kakapal yung gitno niya, yung ano niya, mga kapatid, parang flat na ano niya. Pero mapapansin niyo, mga kapatid, ang mercy seat, sa ibabaw ng mercy seat, meron sa magkabilang dulo ng mercy seat, meron din namang cherubins. Mga cherubin, mga kapatid, na ilalagay din doon, pure gold din. At sinabi ron na yun ay beaten gold. Na dalawa magkabila, ang sabi ron, pero yung mga pakpak nila, sabi niya, tatakpan ang mercy seat. Tatakpan yung mercy seat. Magsasalubin dalawang pakpak nilang ganon, pakpak yung isa, na tumitipo yung mga kapatid. Kung yung maalala ng camp meeting, nasagyan na ituro yan ng ating kapatid na si Brother Elmer. Mga kapatid.
yung apat na cherubim, yung four living creatures. Alala niyo yun? So kaya yung pakpak nila tatakip sa mercy seat kasi sila yung guard. So kaya yung mercy seat, mga kapatid, ipinaibabaw sa Ark of the Covenant. Nung ipaibabaw yun sa Ark of the Covenant, meron yung, mga kapatid, meron din yung pinapatungkulan. Pansinin nyo, sa loob, bago ilagay yung mercy seat sa ibabaw ng Ark of the Covenant, ilalagay muna yung testimony sa loob. Ilalagay muna, mga kapatid, yung law sa loob. Dahil pag nailagay na yung law sa loob, mga kapatid, ng Ark, dahil ipapaibabaw yung mercy seat, tatakpan yung Ark of the Covenant, nasa loob yung law. So ito yung law, ito yung Ark, yung mercy seat. Sana may nakita kayo roon. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, kung ang mercy, mga kapatid, ang mercy seat ay tumutukoy, mga kapatid, kay Kristo Jesus. Kapag na kay Kristo ka, above the law ka. Hindi ka na under the law. Ikaw ay above the law. Sapagkat ito yung mercy seat, which is, sabi ba si Jesus Christ yun, sa ilalim ni Kristo ay law, na kay Kristo ka, nasa ilalim mo yung law. So you're above the law, not because you are righteous, you are above the law because Christ, mga kapatid, tinupos ka niya, at ikaw ay na kay Kristo, Christ is above the law. Siya ang mercy, mga kapatid. Siyang kahabagan ng ating Panginoon, kaya ang ating Pausos Kristo, mga kapatid, sa ngayon, ang kanyang laman, kanyang katawan, nanduro sa trono ng Ama, namamagitan sa iyo, mga kapatid, mayroong mercy para sa iyo. Kaya kapag kayo nagkulang, nagkamali o nagkasala, at ikay magpapakumbaba at magbabalik sa ating Panginoon, hihingi ka ng tawad, may matatanggap ka pang kapatawaran sapagkat nanduron pa siya. Ipinapakita niya na ang law ay walang magagawa sa iyo hanggat mayroong Jesus Kristo sa buhay mo. So ganun kahalaga si Kristo sa buhay ng mga mananampalataya. Young people man o matanda. You get me, mga kapatid? Mahalaga sa buhay natin ang ating Pausos. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So by Christ, makakalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang bagay na ito, sinabi yan ni Pablo, binakapan niya ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 30, sabi ron na dati tayo malayo sa Diyos, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, walang pangako, walang covenant, pero ngayon sabi niya, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nailapit tayo sa Diyos. Nagkaroon tayo ng covenant. Nakatanggap tayo ng promise ngayon. Dahil lahat sa ating Panginoong Jesus Kristo. So sana nakuha niyo, mga kapatid, yung ilang bahagi patungkol sa pagiging simbolo ng Ark of the Covenant. So hindi po yun ating talagang puntong sa niya. Introduction lang po yun. Ang aking punto na hindi ay nanduro sa dalawang cherubim na yun. So nais kong balik ka, mga kapatid, ang verse 17 hanggang 22. Na dito po, si sentro ang ating pag-uusap sa hapon ito. And thou shalt make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. Magkabilang dulo. And make 1 cherub on the one end of and the other on the other end, even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the 2 ends thereof. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat. So, naka-stretch yung pakpak nila, tinatakpan yung mercy seat. Mga kapatid, yun ay trono, mga kapatid. Nais yung pansin nyo ngayon, mga kapatid, yung ark, nung matapos na yan, yung Ark of the Covenant, nandiyan na yung mercy seat, nasa na yung testimony, mga kapatid, ipinasok yung Ark of the Covenant doon sa most
holy place. Is that right? So pinasok ninyo sa most holy place, walang makakakita doon. Sapagkat sa pagitan ng most holy place at ng holy place, mga kapatid, ay mayroong tabing doon. Na tinatakpan, itinatago yung Ark of the Covenant, sapagkat mga kapatid, hindi karapat-dapat ang tao na tumingin doon. Nung maipasok na doon yung testimony at yung Ark, mga kapatid, na ipasok na sa most holy place, pagkapasok, pagbaba ng tabing, wala ng taong may karapatang makakita pa sa Ark of the Covenant, maliban lang sa high priest. Pero ang high priest, mga kapatid, kailangan God-ordained ang high priest na yan. God-chosen ang high priest na yan, mga kapatid. Kasi siya lang ang makakakita doon sa Ark of the Covenant. Yearly lang yon, once a year. Sapagkat mga kapatid, itilago yun sa pinaka-kalooban ng templo, most holy place, tumutukoy mga kapatid na yun ay sa pinaka-trono ng ating Panginoong Diyos. Na, pasin ninyo, mga kapatid, sabi niya, verse 20 tayo, and the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another, toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, si babaw, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. Now 22. And there I will meet with thee. At doon, sabi niya, kakatagpuin kita. So doon kakatagpuin, mga kapatid, ng Diyos si Moses. Pero nung may pasok na yung mga kapatid sa most holy place, si high priest ang kinakatagpo ng ating Panginoon. Then, sabi niya, there I will meet with thee, and I will commune with thee, sabi niya, from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony. In other words, mga kapatid, yan, sa pamamagitan ng mercy seat na yan, na mayroong cherubims, diyan, mga kapatid, yan ang magsisilbing, kumbaga, yan ang magsisilbing lugar na kung saan kakausapin ng Diyos ang tao. Hindi siya basta-basta, mga kapatid, pupunta na sa lugar mo, sa labas. Kung yung maalala, yung pillar of fire, pillar of cloud, pag-araw, mga kapatid, nakatapat yun sa tapat mismo ng most holy place. And then every time na ang high priest, every time na papasok dun sa most holy place, mga kapatid, hindi siya papasok dun ng kamay-kamay lang. Kailangan pag pumasok siya rin, mga kapatid, una-una, maghuhugas siya ng kanyang katawan bago siya pumasok doon. Pagkatapos niya maghugas, mga kapatid, kailangan niyang magsuot ng tinatag na robe of high priest robe. Pagkatapos niya, mga kapatid, siya naman, mga kapatid, ay tatalian ng kadena sa paa. Pagkatapos nun, hindi pa siya basta papasok. Bago siya pumasok, mataas may suot yung damit ng high priest na papagugas na lagyan ng kadena sa paa. Kailangan, mga kapatid, mayroon siyang dala-dalang mangkok na may dugo na inosenteng hayop. So yun, papasok siya doon, mga kapatid. Ubusan din siya ng anointing oil. Then papasok siya doon sa most holy place. Then habang siya naglalakad, sapagat yung laylayan ng kanyang damit ay mayroong maliliit na bell at saka pomegranate na nakasapit doon, para habang siya naglalakad, magugugan yun, gagawa yun ng ingay. At ang ingay, sabi ba naman, ang ingay noon ay nagbabadya na sasabi, Holy, holy is the Lord God Almighty. So yun, mga kapatid, kailangan merong little bell sa laylayan ng damit niya at mga pomegranate sa palatandaan nyo sa mga tao na nasa labas na yung high priest na pumasok, mga kapatid, ay karapat-dapat. Pag hindi na nila narinig na mayroong tunog, mga kapatid, alam nila patay na yung high priest doon. So hindi siya karapat-dapat. So kailangan ilabas nila yung high priest. Ay hindi rin sila pwedeng pumasok ng basta-basta. Mamamatay din sila. Kaya may kadena. Ihilain na lang nila yung kadena.
Pero hanggat naririnig nila yung tunog, ibig sabihin, buhay pa yung high priest doon, dapat yung high priest nila, then yung high priest, mga kapatid, iikot yan doon, and then habang umiikot, mga kapatid, hinikutan niya yung mercy seat, mga kapatid, wiwisikan niya ng dugo ng inosenteng hayop 7 times. 7 beses ng wiwisikan. Then, bababa doon ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag nawisikan na, bababa ang presensya ng ating Panginoon, hindi tayo Shekinah glory, ibig sabihin nun, ni-recognize niya yung sacrifice na yon ng buong angka ng Israel na dinala ng high priest, mga kapatid, ni-recognize niya, ibig sabihin nun, tinanggap niya, mga kapatid, yung nisenteng dugo niya ng hayop, mga kapatid, bilang pantakip sa kanilang kasalanan. Sa pantakip nga lang. Pero lahat ng nangyayari ng mga kapatid, sumisimbolo ulit sa ating Panginoon, Jesus Cristo. Ang mercy seat ay ang ating Panginoon Kristo, trono ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, yung high priest ay Panginoong Jesus Kristo na sinisimbolo? Sapagkat mga kapatid, umakyat siya sa katas-taasan after ng kanyang resurrection, daladala niya ang kanyang sariling dugo, daladala niya ang kanyang sariling buhay na walang kasalanan. At yung mga kapatid, siya umupo sa trono ng Ama. Ngayon mga kapatid, lahat ng tao, mga kapatid, sa ibabaw ng mundo ay walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Habang si Kristo ay nakaupo din sa trono, ngayon, mga kapatid, lahat ng tao, mga kapatid, ay walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Bagamat ang tao ay makasalanan. Pero lahat ng tao, hanggat nandun si Kristo, walang kasalanan ng tao sa harapan ng Diyos. Lamang, kung ang tao na yan ay mananatili sa kanyang kasalanan, at namatay siya na hindi niya napagsisihan ang kanyang kasalanan, yung pagpuputo ng ating Panginoon Kristo na siya ay namamagitan para sa tao na mga kapatid, ay void. Kasi hindi niya tinanggap yung banal na dugo na siyang pinakakabayaran ng kanyang kasalanan. Yes. Hindi niya pinagsisihan yung kanyang mga kasalanan, hindi niya tinalikuran, kaya naandulo ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, in God's sight, ikaw ay walang kasalanan as long na nandulo si Kristo. Pero kapag nabigo kang tanggapin ang ating Panginoon Kristo sa buhay mo, nabigo kang sampalatayan ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, nabigo kang tanggapin ang kanyang dugo sa buhay mo, pag namatay ka, impyerno ka. Right. Kailangan mong tanggapin ang ating Panginoon Kristo sa buhay mo hanggat buhay ka pa. Kaya nga, mayroong pangangaral na salita ng Diyos upang sa pamagitan ng pangangaral sa salita sa Ebanghelyo, mga kapatid, maabot pa ang lahat ng mga taong dapat maabot. Pero kung ang tao magmamatigas, wala na magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kundi hatulan na lang siya. So nais kong pansinin natin muli ngayon, mga kapatid. Ulit kong langaw niyo ito, Pastor. Kanina pa ito. Tayo naman ako ng tulong. So ngayon, mga kapatid, yung cherubim, isang bagay na nakapagtataka, bakit cherubim ang pinili ng ating Panginoon? Napasin niyo ba yun? Dahil sa Genesis 3, kung mahulog ang tao sa kasalanan at itinaboy ng tao palabas ng Garden ng Eden, doon sa daan, papasok sa Garden ng Eden, sa kinaroroon ng tree of life, naglagay doon ng Panginoon Diyos ng cherubims. Now, cherubims, may S. 4 na cherubim ang nandoon at meron silang daladalang flaming sword. Nagliliyab na espada. Ibig sabihin nun, yung daan patungo sa tree of life, mga kapatid, binabantayan nila, hindi nila basta-basta papapasukin ang tao doon. Sabagat ang tao ay nasa kasalanan. Tingnan nyo, Genesis chapter 3. Itong dahilan, bakit ayaw ng pinabantayan ng Diyos sa cherubim. Ang iyong daan patungo sa tree of life. So, umpisa natin sa verse 22. Genesis 3. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden,
to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims with a flaming sword, which served every way to keep the way of the tree of life. So yung cherubim, mga kapatid, kaya pala yung kanyang pakpak sa mercy seat, nakatakip. Mga kapatid, binabantayan pala niya yung daan patungo, mga kapatid, sa tree of life. So, sa lumang tipa, mga kapatid, sa Genesis, nung pinalayas ng Diyos si Eva at Adam mula sa Garden of Eden, yung daan, mga kapatid, paikot-ikot yung 4 cherubims na yon, binabantayan yung daan papasok sa Garden of Eden na kung sa kinaroroonan ng tree of life. Hindi basta-basta makakapasok ang tao doon kasi merong flaming sword. Na anytime na kapag nag-cross ka sa boundary mo, mamamatay ka. Naalala niyo, mga kapatid, si Balaam, nung nagsisikap siyang i-cross ang sakdal na kalooban ng ating Panginoon, hindi ba't hinarang siya, mga kapatid, ng anghel, merong espada na nakalabas na? Is that right? Buti na lang, nagsalita yung asno eh. Sinalo ng asno, yung buhay ni Balaam, mga kapatid. Sabi nung anghel, sabi niya, ay kung hindi nagsalita yung asno na yan, patay ka. Again, may mga kapatid. Pasalamat, mga kapatid, tayo. Kasi merong Kristo na nagsalita. Na sabi niya, habang nakabayubay sa krus, naalala yung kanyang sinalita doon. Sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Kung hindi siya nagsalita, kapatid, ewan ko lang, baka noong time na yun, mga kapatid, baka bigla, maguna ang mundo. Pero nung sumigaw yung anak, mga kapatid, hindi man siya asno, pero siya naman, mga kapatid, ay lamb, mga kapatid, Passover lamb, sumigaw yung Passover lamb, Father, forgive them. Yung galit ng Diyos, mga kapatid, sa ibubus niya, nung sumigaw yung lamb, Father, forgive them. Yes. They don't know what they're doing, mga kapatid. You see, naudlot. Naibusan niya yung kanyang galit. Sabagat you see, nung tinignan niya, nung sumigaw yung lamb of God niya, sabi niya, Father, forgive them, nakita yung kanyang dugo, umaagos, mga kapatid, sa krus, pababa sa lupa, mga kapatid, palatandaan ang lupa, ang tao, ay natatakpan ng dugo ni Kristo. Kaya ang galit ng Diyos, hindi makalapit sa tao. Kaya pala sa tinawag na Passover. When I see the blood, I will pass over you. My judgment shall not come upon you. Yes. Passover na ang ating Panginoon Kristo. Siya ang pumipigil sa galit ng ating Panginoon. At kapag parating ang galit ng Diyos, mga kapatid, siya ang protection mo, lalagpas lang sa iyo yung galit ng ating Panginoon. Lalagpas lang sa iyong kahatulan niya. Sapagkat nababalutan ka ng dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo. So yung cherubim, mga kapatid, binabantayan. You see, yung kinaroroonan sa Genesis, yung kinaroroonan ng Tree of Life, yung daan patungo sa Tree of Life, binabantayan ng cherubim. Na pagdating sa Exodus, mga kapatid, mapapansin natin dito sa panahon nila ni Moises, ipinakita naman ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay hindi pa rin basta-basta makakapasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So iniligay niya yung Ark of the Covenant doon sa most holy place, natatakpan ng mercy seat na ng dalawang cherubim ng pakpak nila. Yung mercy seat, mga kapatid, ibig sabihin, pinoproteksyonan ng ating Panginoon. And then next, pasin ninyo, yung templo ng ating Panginoong Diyos, napapaigutan din ng lipig ng Israel. Sa east side, mga kapatid, east, mayroong 3 tribo doon. Sa west, 3 tribo. Bawat tribo, mayroon silang tinatawag na emblem. Yung emblem ng east, mga kapatid, pangunguna ni Judah, lion. Is that right? Tapos sumunod, ox. Tapos sumunod, man, sa isang 3 tribo doon, pangunguna ni Reuben, mga kapatid, man. Kay Dan naman, kung ikakamali, ox. Pangunguna sa 3 tribo, pangunguna ni Dan, ox. Doon sa isa naman, mga kapatid, kung ikakamali, pangunguna ni Ephraim, kung ikakamali, sa 3 tribo rin doon, agila. Ibig sabihin, mga kapatid, binabantayan nila, mga kapatid,
Hindi ka makakapasok basta-basta sa templo ng Diyos na hindi dumadaan sa mga tribo na yan. Binabantayan. Na pagdating mga kapatid doon sa Revelation, ipinakita uli ng ating Panginoon itong apat na cherubim na ito. Now, Revelation chapter 4. Sa Revelation chapter 4, sa verse 6, doon na tayo mga kapatid. Sa verse 6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne, and round about the throne, were 4 beasts, full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face about as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, Holy, Lord God Almighty, which was and is to come. Now, tignan nyo ngayon mga kapatid. Yung cherubims na ito mga kapatid, dito sa Revelation, nakapalibot sila sa trono ng ating Panginoon. Nakapalibot sila sa trono ng ating Panginoon. Ibig sabihin nun, sila yung throne guard. Binabantayan nila ngayon ang trono ng ating Panginoon Diyos. Walang basta-basta makakalapit doon sa trono. Hindi, walang basta makakalapit, makakapasok doon na hindi siya nagko-cross dito sa 4 living creature na ito. Na mukhang leon, mukhang baka, mukhang hindi titigil din itong lalo na ito. Mukhang tao, mukhang agila. Pero nyo mga kapatid, salamat dito sa Revelation sapagkat doon sa Exodus kanina nabasa natin, ang Diyos makikipag-usap sa Israel sa ibabaw ng mercy seat, above, sabi niya, the cherubims, and between the cherubims, sabi niya, makikipag-usap siya. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos, kahit nagkaroon ng kalalagay ng mga tao sa lumang tipan, meron pa rin siyang access na kung saan ang tao ay makakausap niya. Hindi nga lang rekta. Pero mga kapatid, makakausap pa rin niya ang mga tao at ang tao, mga kapatid, may paparating pa rin nila ang kanilang damdamin sa ating Panginoong Diyos. Hindi nga lang sila personal na makakalapit sa Diyos, pero meron silang high priest na kung saan yun ang magdadala ng kanilang daing. Yes. Mayroon din tayong high priest ngayon, ang wala kundi ng ating Panginoon Jesus Cristo, mga kapatid, siya magdadala ng ating mga daing at hinaing panalangin, siya magdadala sa ating Panginoong Diyos. Yes. So makakausap nila mga kapatid, ang Diyos makikipag-usap pa rin sa mga Israelita, sa mga tao sa lumang tipan doon, pero mayroong mamamagitan sa kanila na hindi sila makakalapit ng personal sa presensya at makakapasok sa presensya ng Diyos, pero makakausap pa rin nila ang ating Panginoon. Yes. Dahil meron doon mga kapatid, mayroong high priest na magdadala ng kanilang damdamin, papasok doon sa most holy place, iwiwisik mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng innocent high, iwiwisik doon sa mercy seat, yung kanilang mga daing at kahilingan sa ating Panginoon, and then kikilalanin niya ng ating Panginoon Diyos, dahil mga kapatid, tatanggapin niya, dahil isip paglabas ng high priest niya, ipapala niya na tinanggap ng Diyos yung kanilang hain. Sabihin, tinanggap yung kanilang sakripisyo, tinanggap yung kanilang mga kapatid pagsamba, tinanggap yung kanilang panalangin. Kakusapin sila ng ating Panginoon. Panas kong pansin nyo ngayon mga kapatid. Dito sa Revelation chapter 4, mapapansin mga kapatid, ipinakita yung 4 living creatures na yan, yung cherubims na yan, after mga kapatid ng 7 church ages, hindi mo mapapansin. Chapter 4 tayo. Chapter 2, 3, church ages yun. Pero kung meron pa illustration ng 7 church ages, kung meron kayo dyan, church ages, meron ba kayo ng illustration? So, paki-plan ko naman habang
Alas 5 pa lang. Okay. So dito tayo. Diyan tayo. Ayan, tumakot lang. Okay. Now, mapapansin nyo ngayon mga kapatid. So, lampasan na natin sa lumang tipan. Dito na tayo sa bagong tipan. Get me? Ang nasin-pasin ninyo, mayroong 7 kapanahonan. Pero ito parang siyang envelope. Okay, hindi. Ayaw mo lang. Huwag na natin pakialaman yung dalawa. Pasayo na lang. Simple ko lang. Okay. So, ito na yung 7 church ages na. Ito na. Ito, yung ano yan, hindi ko alam. So, basta 7 church ages na. Now, sabi ng ating Panginoon, I will meet thee, sabi pa sa ulit, Exodus 25, ito niya, sa verse 21, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee. Doon siya makipagtagpo. And I will commune, makikipag-usap, with thee from above the mercy seat, sabi niya, from between the cherubims. From between. Sa pagitan ng mga cherubims. So dito na sumpansin ninyo, 7 church ages. Kung yung mapapansin mga kapatid, kasi merong, sa itaas niyan, merong inilagay sila na 4 na mga kapatid, images doon. Lion, ox, tapos face of a man, tapos eagle. Kanya napapansin. Sa baba naman mga kapatid, dito, meron siyang white horse, red horse, black horse, tsaka pale horse. So ang Diyos, mga kapatid, kinakausap niya ang true church. Pero ang Antikristo, mga kapatid, si Satanas, kinakausap niya rin ang kanyang false church. So mapapasin niyo mga kapatid, kasi tinuturuan niya rin ang kanyang false church. So mayroon ding paraan ng si Satanas na kinakaugnay niya ang false church, mga kapatid, so tinuturuan niya ang false church. Hindi ba niya na sinabi sa Revelation 13, yung dragon nagsasalita? Naalala niyo yun? Now, ang Diyos nakikipag-usap din naman sa kanyang church. Pero mapapansin mga kapatid, kasi kinakausap niya sila between, sabi ron, from between the cherubims. Ang 4 na nilalang niya, mga kapatid, merong ginagawa yan sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi lang basta idinilagay dyan dekorasyon, merong ginagawa ang mga yan sa buhay mo. Sa pamamagitan nila, mga kapatid, ang Diyos kinakausap ka sa ating panahon ngayon. Nasupasin niyo yung mga kapatid. Now, hindi ko nabubuklatin yung lahat ng lahat ng quotation, mga kapatid. Pero isa sa layunin ng Diyos, kung bakit nandito yung 4 na yan, mga kapatid, kasi ang 4 na mga kapatid ay anointing na ipagkakalob ng Diyos sa kanyang church sa bawat kapanahunan. So mapapasin nyo yung mga kapatid, kasi sa panahon ng Efeso at ng Smyrna, sa kanila nakatapat yung lion image, mga kapatid. Yung face of a lion. Sa panahon ng Pergamo at ng Thyatira, dyan naman nakatapat yung mga kapatid, yung ox. Sa panahon, mga kapatid, ng Sardis at Philadelphia, dyan nakatapat yung face of a man.
Sa panahon naman ng Laodicea, dyan nakatapat yung face of an eagle. Sa pamamagitan ng mga cherubims ni mga kapatid, ang Diyos, kinakaugnay niya ang kanyang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya sa iba't ibang kaparaanan. Anas yung pansin nyo, bawat bakit nasa ilalim ito sa kanan? Dapat yung system na sa taas eh. Kaya na ba rin na? I-ano nyo na lang, no? I-imagine nyo na lang nasa taas. Kaya, ganyan ang ulo. Now, mapapansin nyo, bawat kapanahonan, mayroong mensahero. Pansin nyo, mga kapatid. Now, ang mensahero na yan, mga kapatid, tumatanggap ng anointing mula sa Diyos. Pero hindi rekta. Sa pagitan ng Diyos at ng panahon, mayroong living creature. Mula sa trono ng Diyos, bababa yung anointing. Dadaan dito sa layon, bababa sa mensahero. Nagkabutan tayo. Sapagkat, sabi ng Panginoon, makikipag-usap ako sa iyo from between the cherubims. Hindi niya pwedeng lampasan ito. Magsasalita ang Diyos sa pamamagitan nito. From between the cherubims. Punta tayo Revelation chapter 6, mga kapatid. Now, Revelation chapter 4, mayroon doong 4 na nilalang, buhay na nilalang, lion, ox, man, tsaka agila. Now, chapter 6, nung buksan ang bawat selyo, pansinin nyo, nung buksan ang bawat selyo. And I saw, sabi niya, verse 1, Revelation 6, when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of a thunder, one of the four beasts saying, come and see. One of the beasts, sabi niya, I heard, sabi niya, one of the four beasts saying, come and see. Ang Diyos nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng layon sa unang kapanahunan. Tinawag niya, sabi niya, come and see. Tinawag niya yung mensahero para tignan kung ano yung hiwaga, kung ano yung gustong iparating ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Kaya tinawag siya ng layon, mga kapatid, come and see. Tignan mo kung ano yung mensahe na ipapangaral mo sa panahon mo. Come and see. Pero yung anointing ko, ibibigay ko sa iyo. Matapang ka. Kaya ganun katapang si Pablo. Wala siyang pakialam. Mga kapatid, kahit sino ka pa, umiyak ka pa ng dugo, kung mali ka, mali ka. Mga kapatid, kaya nung pinaypangaral Pastor Alan nung cup meeting, black is black, white is white. Wrong is wrong, right is right. Yung ang Diyos, hindi niya titignan yung damdamin mo. Hindi niya isasaalang-alang yung damdamin mo. Ang isasaalang-alang niya, yung katiyakan ng kaligtasan mo. Ipaparating niya sa iyo kanyang salita, masakit man yan o hindi, sapagkat salita niya lang ang makapaghuhugas ng iyong mga kasalanan, salita niya lang ang makapaglilinis sa iyo, salita niya lang ang makapagpapaging banal sa iyo, salita niya lang ang magiging daan, parang anointing ang Espiritu Santo ay darating sa buhay mo. Hindi mahalaga kung masakit. Alam ng Diyos masakit. Sapagkat ang katotohanan ay masakit. Pero buhay para sa iyo. Ang kasinungalingan nakakakaliti ng tenga. Pero kamatayan para sa iyo. Mamili ka, kiliti o skiro. Mga kapatid, ano sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia? Ako'y nagtataka. Bakit kadali ninyong nahikayat mula sa Ebanghelyo ni Kristo patungo sa ibang ebanghelyo? Naalala niyo yun? And then sabi niya sa chapter 4, kung kakamali, sabi niya, oh, foolish Galatians, who hath bewitched you? Ano ba sa Tagalog yung bewitched? Kinulat mo yun? Ha? Sabi niya, oh, mga mangmang, taga-Galacia, sino ang kumulang sa inyo? Palayo sa katotohanan? Ganon katapang si Pablo?
Dahil pagdating sa Korinto, nagpipilit yung mga kababayan na tumayo sa pulpito, nagpipilit mangaral sapagkat galing sila doon sa religion na ang kanilang ginudiyos ay si Diana. Ay doon sa templo ni Diana, mayroon silang mga priestess, mga babaeng saserdote. Gusto pa rin nila nung tanggapin nila ang siyang binsa sa kanilang panahon ng Kristyanismo, gusto pa rin nilang tumayo sa kulit ng pulpito. Sabi ni Pablo, hindi po pwede. Let your women keep silence in the churches. As also saith the Lord. Dahil nangangatuloy yung mga babae, hindi dumarating din sa amin ang salita na niya. Sabi ni Pablo, bakit? Sa inyo lang ba dumating ang salita ng Diyos? Kung ang sino man ay iniisip na si propeta o spiritual, sabi niya, kilalanin niya ng mga bagay na isinulat ko sa inyo ay pawang mga utos ng Diyos. At kung meron man sa inyo gustong magpakamangmang, di magpakamangmang lang siya. In other words, ang katotohanan, tanggapin mo hindi, walang problema sa Diyos. Sa'yo may problema. Kasi, mga kapatid, doon nakasalalay ang kaligtasan mo. But God will speak anyhow. You see, ipapadala niya, balik sa illustration mga kapatid, ipapadala niya sa bawat kapanahunan, mayroon siyang mensahero. So then, dito inilatag ni Pablo yung tunay na aral ng Biblia, tunay na pananampalataya, wala siyang pakialam kung nakasakit sa dati ng reliyon. Hindi ba pinagtangka siyang patayin ng kanyang kapwa para sa iyo? Dahil sa mga kapatid talagang inilatag niyang katotohanan, salungat lahat sa mga reliyon sa panahon niya. At yun ang dahilan kung bakit hinuli siya mga kapatid, katotohanan, pero hindi siya natakot. Sabi niya, hindi ko ipinag-create na ihayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. For I have not sent to declare unto you, sabi the whole counsel of God. Dahil yung anointing na nasa kanya mga kapatid ay leon. Mga kapatid. So pag sinabing leon, matapang yan. Di ba? Pero lang yung leon na kapitbahay namin. Pero yung leon ng Diyos, matapang yan. Wala siyang sinasanto. Pero sa pamamagitan niya, mga kapatid, ito, mula sa trono ng Diyos, tanadala ang anointing ng Diyos para sa kanyang mensahero. Nagkabagan tayo. Pero yung anointing na yan, mga kapatid, hindi mananatili sa mensahero. Ang anointing na yan, dapat aabot hanggang sa kongregasyon, hanggang sa mga believer, kung tatanggapin nila yung mensahe na pinapangaral ng mensahero. So, ibig sabihin yung anointing na yung mga kapatid, nakapaloob sa salita ng Diyos sa kapanahunan na yan. So, makakamtan mo ang anointing na yan sa iyong kapanahunan kapag tinanggap mo ang mensahe sa iyong kapanahunan. And then, sa pamamagitan ng anointing na yan, diyan nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. Kasi gagamitin niya yung gagamitin niya ang mensahero. And then, bababa mula sa mensahero, mga kapatid, dadaan sa fivefold ministry. Then bababa mula sa ministry, darating sa inyo mga kapatid, sapagkat magmula sa trono ng Diyos, bumaba ang kanyang salita na siyang kinaroonan ng anointing, dumaan mga kapatid sa lion, then yung anointing ng mga kapatid ay lion anointing, bumaba sa mensahero, yung salita na yan, dala-dala ang lion anointing, then ipinangaral ng mensahero yung mensahe sa kanyang kapanahonan, dala-dala pa rin yung lion anointing. Right. Kaya matatapang din ang mga mananampalataya noon. Wala silang pakialam, mga kapatid, nung sila ay dali makapasarap pa ng Sanhedrin, ano sinabi nilang mga alagad? Ay mas mainam na aming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Right. Hindi na bali sila nalalatigo, sinasaktan, matapang sila, hindi sila takot, hindi nila tinatalikuran ng katotohanan. Yun ang lain anointing mga kapatid. Matapang silang ipahayag ang katotohanan, masaktan ka o hindi, hindi mahalaga sa kanila, ang mahalaga na ipahayag ang katotohanan. Yes. Dahil kaligtasan mo at buhay mo. At dyan din darating sa iyo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon Diyos. Dyan din darating sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamagitan niya. Now, then, tumuloy ngayon. Natapos ang panahon ni Pablo, tumatay ang panahon ni Martin, tumuloy pa rin dito mapay yung anointing ng leon. Kaya matapang si Martin. Naalala niyo mga kapatid, wala siyang pakialam. Kahit na anong gawin ng mga
hitan noon, mga antikristo ng panahon niya. Walang takot si Martin. Nung minsan, mga kapatid, na merong isang manampalataya na malapit kay Martin, mga kapatid, bibitayin. Naalala niya na yung emperador lang ngayon ay siyang makakatulong para mapawalang itigil yung pagbitay. Lumapit si Martin dahil kakilala niya rin, diba, malapit din siya sa emperor na yun. Pero masaklap, hindi siya pinansin. So, pinalis siya. Pagbalik niya, mga kapatid, kasi pagbalik niya, yung gate ng kastilyo, mga kapatid, sarado na. Anong ginawa ni Martin, mga kapatid? Lumuhod, umawit. Habang umaawit, mga kapatid, nag-iingay naman yung mga tao sa loob, mga kapatid, ng gate. Ginagambana siya. Pero habang nag-iingay sila, hindi namamalayan ni Martin, lalong lumalakas yung boses niya. Then hanggang sa yung mga nag-iingay, sila tuloy ang nabingi. At nung nabingi sila, nagkabit ng tenga, mga kapatid, namalayan nalaman nila na yung gate kusang bumukas. Pumasok si Martin, dire-diretso doon sa lugar ng emperor. Yung emperor, mapagmataas, ayaw niya harapin si Martin. Walang takot si Martin na pumasok doon. Mag-isa. Ganon katapang yung leon. Hindi, mga kapatid, sabihin, yung anointing na yan sa'yo, yan ang isang gagawin siya, magbibigay siya ng tapang, na kahit na mag-isa ka lang doon sa isang lugar na mananampalataya, wala kang katulad na mananampalataya doon, kaya mo pa rin itayo, panindigan ang pananampalataya, ipamuhay doon. Dahil may kasakasama nga. So, itinatalikuran siya ng emperador. Alam niyo, mga kapatid, lumuhod si Martin na nalangin. Bigla-bigla yung trono ng emperador, mga kapatid, nagliyab. Igalang mo ang misahero ng Diyos. Igalang mo ang misahero ng Diyos. Kahit gaano kasakit mangaral niya, igalang mo pa rin. Kasi mga kapatid, ikinakatawan niya ang ating Panginoong Diyos. So igalang mo, igagalang ka rin ng Diyos. So you see, dahil ganun din mga kapatid, dito naman, pagdating sa Pergamo at ng Thyatira, ox anointing, hindi nila magagawa mga kapatid. Yung dito na pasimula maka-persecution dyan, nung talagang ipinangaral na mga kapatid ng Roman Catholic kanilang aral, iginigit na nila mga kapatid, nung naitalaga noong 325 AD, na talaga na inano na yung Trinitarian doctrine, lahat na, ipinipilit na ng Romano Katoliko ng Vatican sa lahat ng tao yung kanilang aral. Ito na mga kapatid, dito, ang anointing na dumating sa kanila ay ox. Sacrificial animal. Kaya yung mga mananampalataya dyan, mga kapatid, hindi nila tinakbuhan yung kamatayan. Inarap nila yung kamatayan. Meron pa nga isang alagad doon, sabi natin pa na nagngangalang Polycarp. Alam mo kung si Polycarpio? Sa kanyang katandaan, mga kapatid, hinabo na siya ng mga antikristo. Hinanap siya hanggang sa siya masumpungan sa bahay ng isang mananampalataya. Nung malaman ng mananampalataya na siya hinahanap, pilit nang itinatago si Polycarp. Sabi ni Polycarp, wag. Pag mo kitago, harapin ko. Inalagtas si Polycarp, itinali sa poste. Mga kapatid, kasi tinilan sa kanyang katawan, mga kapatid ng mga dayami, pinahimutan ng kahoy. Susunugin siya. Pero bago siya itali, mga kapatid, nag-request muna siya ng 2 oras na pananalangin. Ipinanalangin niya lahat, maging kanyang mga kaaway, mga lahat mga tumutuloy sa pinanalangin. And then matao siya, dinala ng dayami sa buong katawan, pinahimutan ng mga kahoy. Mga kapatid, sinilaban ang nakapagtataka, yung apoy ayaw siyang lapitan. Lumalayo yung apoy. Kasi nasa kanya yung anointing.
Then, bakit talagang hindi siya dilaan ng apoy? Yung isang sundalo ng Antipas Macapagal Vatican, hinugot yung espada, lumundag, tinusok si Polycarp dito, tinusok, paghugot niya, mula dito lumipad yung puting kalapate. Yun yung kaluluwa ni Polycarp. Ito para sa ating Panginoon. Kasi, dala-dala nila ang salita ng Diyos, bumaba dyan mga kapatid sa kanila. Yun ang nagbibigay sa kanilang anointing sapagkat hindi mo magagawa na ibigay ng pusa ang buhay mo kung wala sa iyo yung ox anointing. Is that right? Ngayon, hindi mo yan magagawa kasi ibang anointing ka. Pero nung panahon nila, mga kapatid, malaya, kaya tingnan nyo mga kapatid, yung sinapelikula, yung talagang ginawa ni Nero sa mga Kristiyano. Is that right? Pinilagay sila sa arena, pinakawalan yung mga leon, mga kapatid. Kasi ando lang sila nakaluhod, umaawit, nananalang. Is that right? Hindi sila takot harapin sapagkat sacrificial anointing ang meron sa kanila. Kaya nilang ihandog ang kanilang buhay sapagkat doon nakikipag-ugnayan Diyos sa mga mananampalataya at that time. Natingnan niyo mga sa verse 3 ng Revelation 6 verse 3. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." Ang nakikipag-usap ang Diyos sa kanila in between the cherubims. Ginagamit ang cherubim mga kapatid para ipakita sa mga mensahero ang kanyang salita para sa kanilang kapanahonan na yun ang magdadala ng anointing sa mga mananampalataya. Dahil pagdating mga kapatid sa verse 5, and when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." Sabi niya, and I beheld and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand, and I heard a voice in the midst of the four beasts. I will speak to you in between the cherubims. And I heard a voice in the midst of the four beasts. Sabi niya, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Kahit po pwede mong saktan ang katawan ng aking mga mananampalataya, pwede mong agawin ang kanilang ari-arian. Pero huwag mong sasaktan yung oil at wine. Yes. Nasaktan yung kanilang laman, pero hindi nasaktan ang kanilang kaluluwa na kinaroroonan ng oil at wine. Ano yung oil? Anointing, baptism ng Holy Spirit. Ano yung wine? Revelation. Ang revelation kailangan pumasok sa iyo, hindi dito. Dapat doon sa kaluluwa mo. Sapagkat ang revelation ay buhay. Ang revelation ay pananampalataya. Kapahayagan ng Diyos yan, ibabahagi niya sa iyo. Diyan siya sa pamamagitan ng revelation, makikipag-usap sa iyo ang ating Panginoon. Ibibigay siyang kaunawang makalangit para yung sinampalataya na mo, naintindihan mo. Mahirap manampalataya na hindi mo naintindihan, kapatid. Mahirap sa pumampalataya na hindi mo kilala ang tunay mong Diyos. Kung sino ang Diyos mo, ano ang Diyos mo, ina ang Diyos mo. Kailangan maunawaan mo. Kaya ang Diyos mga kapatid, nagpapadala siya ng anointing. Ipinapadala siya ang revelation na yan para sa pamamagitan niyan, makatanggap ka ng power mula sa ating Panginoon Diyos mga kapatid para yung dapat mong harapin sa panahon na yan, kaya mong harapin. Harapin nila ang kamatayan. Harapin nilang pagtutulig sa mga pagpugot ng ulo, pero hindi nila tinatakbuhan sapagkat nandoon ang anointing sa kanila. Mga kapatid, makulit talaga. You see, kahit anong gawin mga kapatid, ng kaaway, mga kapatid, kung nagtuturo, nakipag-ugnayan, nangungusap ang kaaway sa kanyang mga alagad na mga Antikristo, ang Diyos nangungusap din at nakipag-ugnayan sa kanyang nobya. Kung ano yan na nasa mga kapatid sa administration ulit, tapat-tapat yan. Hindi ba napansin? Sapagkat yung anointing na yan, yan ang counterpart, counteract laban sa Antichrist spirit, Antichrist teaching. Yung anointing na yan, yan ang counteract laban sa red horse, sapagkat red, mayroong espada, inalis ang kapayapaan, nagdala ng trouble mga kapatid, pinapatay mga tunay na mananampalataya, pero hindi niya yung anointing ng ox.
dumating mga kapatid, ang panahon nila Luther man, mga kapatid, ito, black horse, mga kapatid, katusuan ng kanyang ginamit, hininanako ang pera ng church, ang kayamanan ng sanlibutan, pero hindi dyan ang anointing ng tao, nakita ni Luther, okay, itong ginagawa pala natin na hindi totoo. Nakuha niyo mga kapatid, and then, dito sa ating kapanahonan, eto na tayo ngayon mga kapatid. Pale horse. Death. Napangalanan yung rider, death. And then, mapapasya anointing natin ay flying eagle. Nakakaiba ang ating anointing mga kapatid. Sa pagkatpas ninyo yung flying eagle na yan, unang-una, ang eagle, hindi yan earthbound. Talagang din niya sa kalawakan. Wala kang makikita ang agila ng pag-alakala niya sa tabi. Mga kapatid, sa lugar na yan na mataas, hindi basta-basta mararating ng sinumang tao. And then yung lipad niya mataas, hindi basta mapapatay na anumang ibon mga kapatid. Iba yung anointing mo. Mataas yung kapahayagan na ipinagkalog sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Mataas yung antas na kanyang pakipag-ugnay sa iyo. Mataas yung antas ng pagpapahayag niya sa iyo. Yung kapahayagan dito makalupa mga kapatid. Lahat ng yan mga kapatid. Lahat ng mga lion, ox, men mga kapatid. Alam niyo ba sumususo yan? Earthbound sila. And then sumususo sila. Is that right? Naalala niyo? Wala kang nakitang agila na sumususo. Kaya kung merong aasal-asal na bata dyan, ay mga kapatid, sa panahon natin ngayon, delikado ka kung asal bata ka pa. Ang agila mga kapatid, hindi ang kontento sa baba. Hindi ang kontento sa baba. Gusto niya nasa itaas yan. Hindi siya mapagmalaki. Gusto niya sa itaas siya, pero hindi siya mapagmalaki. Gusto niya sa itaas siya kasi doon siya nakatalaga. Heavenly bound siya, mga kapatid. Doon ang lugar niya. Ikaw ay dinala ng ating Panginoong Diyos. Ako na mensahe ito, dinala kanya mula sa kadiliman ng denominasyon na yan. Dinala kanya kay Kristo. Doon sa heavenly places. Doon ka. Kaya ka nung marinig mo ang mensahe ito, kapatid, hindi bumabasa yung anointing, hindi ka na kontento sa mga denominational teaching, denominational doctrine, hindi ka na kontento nung kasi alam mo, iba yung nature mo. Nakipag-usap kasi, hindi ka dyan. Sumisigaw yung agila, anak, hindi ka dyan. Huwag kang kakalakalay kay dyan. Lumipat ka dito sa kinaroroonan ko. Is that right? Then, nung kayo nagsikap ang lumipad mga kapatid, sumigaw ka nila, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya abutin yung antas na gustong marating ko. Pero sisikapin kong lumundag, sikapin kong ikampay ang aking pakpak. Mga kapatid, nung ikampay mo, hindi ka na ng problema. Kasi nung ikampay mo, bumulusok yung agila, mother eagle, inangat ka na. Hindi mo kayang umangat sa pananampalataya na ikaw lang. Kahit anong gawin ng mga mangangaral ng Fivefold Ministry, kahit gaano kagaling ng Fivefold Ministry ng mangaral, mag-expose, mga kapatid, na mag-expose sa'yo, mga kapatid, ng katotohanan natin, pero kung wala yung anointing na yan sa'yo, hindi ka tataas sa pananampalataya mo. Sapagkat mga kapatid, ang Diyos mangungusap sa'yo, mga kapatid, habang ang Diyos sa likod ng pulpito, ay nangungusap sa iyo, sa pamamagitan ng kanyang mangangaral, mga kapatid, yung anointing na nasa kanya, nasa sa iyo rin, sana kaabutan tayo. And then, yun din ang naman ang nagre-response. Habang napapakinggan mo, yun ang nagre-response ng Amen, praise the Lord, hindi ikaw yan, hindi yung naman mo yan. Yung iba doon, yung nanduron yun. Yung kaluluwa mo na taglay-taglay, anointing ng ating Panginoon Diyos, na unawain niyang ipinapangalan ng mga Fivefold Ministries sa ating huling kapanahon na, yun ang sumisigaw ng Amen. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, did call it unto the deep. Diyos nakikipag-usap sa Diyos. Ewan ko, tanggap niyo. Ang Diyos nakikipag-usap sa Diyos. The God is talking to a God. Ikaw ay a God. Hindi ang laman mo, pero yung kaluluwa mo dyan, na na-born again, yan ay a God. Sapagkat yan ay Son of God.
God is speaking to you. The God of heaven speaks to you through, mga kapatid, through sa kanyang fivefold ministry, dumarating sa iyo ang kanyang salita. You are a God. Kaya nagre-response ka. Yes. Subukan mong pausapin. Kausapin mo, kahit gaano mo na katagal alaga yung aso na yan. Pag kinausap mo yan, ano ang sagot sa'yo? Aw. Naintindihan mo yung aw. Diba? Aw yung aw. Hindi kayo magpanag po. Kasi magkaiba kalikasan ninyo. Pero nung bumabasa yung angay natin pa ng Diyos, ipinasok niya sa iyo yung tunay na kalikasan mo na galing sa Diyos. Dahil nilikha ka niya, kawangis niya, kaya nung nangusap sa sayo, nagre-response ka na, Amen. Kasi ikaw yung kawangis mo yun, nature mo yun. Nung lumipad yung agila doon sa bakura na yun, na kinaroroonan ng kanyang anak, at sumikaw yung agila, mga kapatid, yung munting agila doon, napatinga lahat. Is that right? Yun ang tinig na gusto mong marinig. Hindi yun. Yung mga sisiw doon, sumigaw yung agila, mga kapatid, sa halip na tuminga na, nagtago sa ano ng nanay nila, takot sila sa agila. Ano yung parang mga kapatid? Ang mga taong hindi tinalaga sa buwan, wala na sa ating kapanahonan, takot sila sa mensahe ito. Sapagkat hindi nila kauri ang mensahe nito. Pero ikaw, tinanggap mo, minahal mo, ipinaglalaban mo, ipinahuman mo, dahil kauri mo, ikaw yung bahagi ka ng salita ng Diyos. Salita ka ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Is that right? And God has chosen us in Him before the foundation of the world. In Christ, before the foundation of the world, God has chosen you in Christ. Way back in the beginning, bago pa siya lumikha ng anumang bagay, way back in the beginning na kay Kristo ka na, pinili ka na ng Diyos kay Kristo, si Kristo ay salita, ikaw ay salita. So ang salita makikipag-usap sa iyo mga kapatid, gagamitin niya mga bagay-bagay na yan para sa ganon, ikaw at ang Diyos magpanag puli hanggang sa isang araw kapatid. Hanggang sa isang araw, ang Diyos mga kapatid, aagawin ka niya, magsasama na kayo ng mula hanggang. Agila, mga kapatid, sa ating panahon, I will commune with thee in between those cherubims. Kaya sa pamagitan ng mga cherubim na mula sa trono ng Diyos, bumaba ang kanyang kapangyarihan through cherubim. And then mula sa cherubim, ibinigay ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mensahero. Mula sa mensahero, dumating sa atin. Kaya nga, tingnan nyo ang siyang Revelation chapter 10. Matapos ang Revelation verse 7, matapos ang ministry ng seventh angel, anong sinabi ng Diyos, mga kapatid? Kay Juan, go and take the book. Is that right? From the angel, the open book. Sabi niya, kainin mo. Sabi niya, sa bibig mo matamis. Sa sigmura mo, sa tiyan mo mapait. Kainin mo. Ang mensahe ko kapatid, hindi mo lang basta papakinggan. Hindi mo lang babasahin, kakainin mo. Go and take the book and eat the book. Sa iyong bibig matamis, sa iyong tiyan mapait. Pag ipinapatutuo mo ang mensahe, pinapangalan mo mensahe, napakatamis, napakaganda. Pero pag ipinamuhay mo mga kapatid, maraming persecution, maraming pagtuligsa, maraming ganito, maraming pagsubok, lahat-lahat. Pero huwag kang mag-alala. Buhay ang dala-dala mo. Ang salita niya, nakahandang proteksyonan ka sa lahat. Kahit gaano karami mga kapatid, sapagkat bahagi na ng buhay mo yung salita. Andiyan na sa iyo, yung aklat, yung salita, hindi na yan maihiwalay sa iyo. No man can separate us from the love of Christ. Dahil mga kapatid, tingnan niyo uli, nung kainin na ni Juan, representing the bride, nung kainin ni Juan, ang sinabi ng Diyos kay Juan, thou must prophesy again. Alam mo sabihin mo, you will speak the same thing. You will testify the same thing. Because sa isang banda, ibig sabihin ng prophesy,
is to testify with inspiration. You will testify with inspiration, mga kapatid. Meron kang inspiration sa buhay mo. You will testify the same thing sapagkat prophesy again. The word again means repeat or do it the second time. So ipinangaral na ito ng mensahero. Wala na yung katawan ng mensahero. Pero hindi rito pa mensahe. May mga tatawagin pa ang bride mga ngaral. They will prophesy again. They will preach the same message. Hindi nila kukontrahin ang aral ng mensahero. Kung ano yung aral ng mensahero, puro mensahe papangaral nila sapagkat ang Diyos nangungusap ngayon sa salimutan sa pamamagitan mo rin naman ngayon. Nanobya ni Kristo. Yes. Ikaw ngayon ang tinig ng Diyos, kapatid. Sa'yo ngayon, umaasa ang ating Panginoon na ang ganyang salita makakarating sa dapat marating. Ang Diyos nakikipag-usap sa iyo sa mga anointing na yan. Yung nasa pasan niyo mga kapatid, bago tayo magtapos, naituro kaninang umaga, ang patungkol sa former at latter rain. Now, nasambit ng ating kapatid, dito sa huling kapanahunan, dalawang rain ang darating bubuhos sa atin. Kumbaga, double portion. Ang darating sa ating kapanahunan, dalawang rain, former at latter rain. Yes. God will pour out the former and latter rain in 1 month. In 1 age. Sa isang kapanahonan, ibubuhos niya ang former at latter rain. Ang former rain, ibig sabihin nun, ay teaching rain. Andi rito niya. Ganda sa ating illustration. Andi rito yan. Yung former rain, yung tamang katuruan, mga kapatid. Sa panahon ni Pablo, nandiyan purong katotohanan, purong pananampalataya, andiyan mga kapatid, yung former rain. Diyan yung tamang katuruan, tamang doktrina. Na and then, pagdating sa ating kapanahonan, latter rain, ang ibubuo ang pangako sa atin, pero may kalakip na former rain. Now, mga kapatid, former and latter rain ang sa atin ngayon. Double portion. Sana nasusundan niyo ko ngayon, mga kapatid. Ngayon ang tanong, bakit sa atin ngayon dalawang rain? Bakit sa atin former at saka latter rains? Bakit doon former rain lang? Bakit mga kapatid? Kailangan natin ang latter rain sapagkat dito magaganap sa panahon ng Laodicea ang pag-agaw. Ang latter rain, mga kapatid, yan ang magbibigay sa iyo ng rapturing faith. Igat mo mga kapatid. Pero paano darating sa iyo ang rapturing faith kung hindi mo alam ang tunay na aral ng Biblia? Kaya meron din kalakip na former rain. Dahil sa pagdaan ng mga kapanahunan, ang tunay na aral ay nawala sa church. Sa first church age pala makapapasok pala ng first age, sabi na sinabi ng Panginoon Diyos, that was not their first love. Unti-unti, iniiwan ng mga manampalataya ang tunay na aral at salita ng ating Panginoon sa bawat kapanahunan. Katignan niyo sa panahon ng 30, halos wala na. Is that right? Pero unti-unti binabalik sa panahon ni Luther at ni Wesley sa ating kapanahunan na ipanumbalik ng lubusan, mga kapatid, bago dumating ang latter rain sa buhay mo, kailangan dumating muna ang former rain. Kailangan may panumbalik ka muna sa tunay na pananampalataya, sa tunay na aral, sa tunay na doktrina ng Biblia. Dapat alam mo yung tunay na aral, tunay na katuruan ng Biblia, tunay na doktrina ng Biblia, tunay na doktrina ng mga apostol at mga propeta. And then kapag may panumbalik siya yung tunay na aral na yan, yung teaching na yan sa iyo, tunay na teaching ng Biblia, then darating sa iyo ang siyang anointing ng latter rain. Para magbigay sa iyo ng rapturing faith. Ano ibig sabihin nun? Yung kaunawaan na makamalangit, makakamutan mo kapatid, kaya ang kaunawaan mo ay malalim sa ngayon kaysa sa iba. Narinig niyo ba na inamin ng mga denominational preacher, mga kapatid, na yung ating napapakinggan ay hindi pang elementary kung tutusin sa edukasyon, pang kolehiyo. Pero in realidad, hindi lang basta pang kolehiyo, para sa mga nagmamasteral, yung aral na natatanggap mo ngayon. Sa mga kapatid, direct revelation mula sa Diyos ang ating nakakamtan. Diyos ang nagpapaunawa sa iyo
Diyos ang nangangaral sa'yo, Diyos ang kumakausap sa'yo. At the same time, ang Diyos na mga kapatid, tinutulungan ka niya, ibinubus niya sa'yo ang kanyang anointing para maunawaan mo. Napakaswerte mo. Napakaswerte natin. Napakaswerte namin na hindi nakapag-aral. Hindi kami nakapag-aral. Hindi kami nakapag-Bible school. Pero yung kaunawaan na natanggap namin, mula sa Kanya, hindi maituro at hindi naituro ng Bible school. Maswerte tayo mga kapatid. Sa pagkasabi ba yung revelation nito ay para lamang sa isang special class of people. Wala yung papagdagan ng natin. Mayroon ko nakasabayan one time, dala ko ng Baguio. Bumila ko ng ticket namin at that time, papunta ng Mindanao, way back 2002 nangyari itong mga kapatid. Yung first time namin pumunta ng Mindanao. So pagka bili ko ng ticket, yung sumakay na ako ng bus, pababa, Baguio to Pangasinan. Doon ako, ito yung halimbawa, ito yung driver. Ito naman yung pintuan ng bus. So dito ako umupo. Eh sa tapat ko, mayroon din isang binata doon na medyo malaki rin. Siguro kasing laki na brother Robert. Pero mas medyo malaki ang katawan. So, may katabi naman ako na nasa window side. So, habang pababa, mga kapatid, dun sa Mabros Highway yung sasakyan, itong binata na ito, lalaki na ito, sumumilad siya ng mga mid-20, mga 24-25 years old. Parang yung tingin sa akin na gano'n. Wala pa, kasi ba, nahuhuli ko eh. Pag nahuli ko, gagawin ako natin. Ganun pa kasi gumula pa. Ako naman, kinakabahan ako. Eh, baka mamaya, hold up, halimbawa, ang pagbaba ko, susundan ako. Eh, ang malaki eh. Mga kapatid. So, pero hindi naman ako nagpapakita ang takot kunwari, hindi ako tatatakot, pero siyempre may kaba ko. And then, pagdating mga kapatid, pagdating doon sa Agoo, yung katabi ko bumaba. So, nung bumaba ko, nanan ko sa diretsyo na yung bus, maya-maya, lumapit yung binata, sabi niya, pwede po bang makiupo at sa tabi niyo, pastor? Nagulat ako. Di, umusog ako. Eh sabi ko sa kanya, ano mo nalaman na pastor ako? Kasi sabi niya, nakikita ko po sa inyong itsura na pastor kayo. Sabi ko, naka-t-shirt lang ako. Kako, naka-sandals lang ako. Ayos ba yan ng pastor? Sabi niya, alam ko hindi ko, pero nakikita ko sa inyo, pastor kayo. Kaya pag pumanin niyo sabi niya, alam ko napapasin niyo kanina na tingin ako ng tingin sa inyo, kasi yung pang tingin ko sa inyo, ramdam ko, nakikita ko sa inyo na pastor kayo. Sabi ko, totoo pastor ako. Diyan ako sa San Carlos City ng pastor. Sabi niya, ikaroon naman po ako sa Rosas. Sabi ko, bakit hindi ko kapapunta sa Dagupan? Sabi niya, mayroon naman akong kapasilan dyan. So, habang sabi ko sa mga, saan ka galing? Sabi niya sa Baguio. Sabi ko, ano ginawa mo sa Baguio? Sabi niya, nag-aaral po ako sa Bible School. Sabi ko, gano'n, sabi ko naman po eh. Ano ba ang mo, faith mo, o religion mo? Ganito po, sinabi niya. So, ilang kayo estudyante doon sa Bible School, sa Baguio? Sabi niya, kung hindi ko nagkakamali, baka nasa 400 po kami. So sabi ko, di lahat kayo na ganyan ang reliyon. Kayo lahat, 400 na iyan ang may reliyon mo. Sabi hindi po. Yung 400 na yung galing po sa iba't ibang reliyon, iba't ibang sekta. Kaya sabi ko, ganun ba? Sabi niya, po. Di, ilang taong kayo sabi, 4 na taong po kami. So kapag gumraduate kayo, gapo, di pagbaba ninyo, gapo, isa na ang aral ninyo, isa na ang turo ninyo, isa na ang pananampalataya nyo. Sabi, ay hindi po. Sabi ko, bakit? Kung ano po yung
pananampalataya mo at sekta mo, umakit ka, gawin ka pa rin. Sabi ko, ano ba yung pinuntahan nyo? Bible school po. Eh, sabi ko, bakit? Iba-iba ang aral nyo umakyat. Pagbaba nyo, iba-iba pa rin ang aral nyo. Anong pinag-aralan nyo sa Bible school? Sabi, tinuro po nila kami ng history, tinuro nila kung paano bumawag ka, magsalita tamang grammar, tinuro nila kami ganito kung paano. Sabi ko, sa academic lang, pwede kang matuto ng grammar eh. Hindi mo kailangan mag-Bible school para matutong gumawa ng outline. Kasi ang outline, sabi ko, parang gumagawa ng letter yan, sulat lang yan eh. Sabi ko, hindi ba kailangan Bible school? Sabi ko, tuturuan ka na kung paano tamang pagpronounce ng English. Ay, yung mga kapatid, hindi mo naman kailangan maging Islam eh. Amen. It's so hard. Hindi kailangan yun eh. Hindi na kailangan ng Panginoon. Inabat si Pablo. Sige, Pablo, magaspang mangaral. Hindi kailangan. Sabi ko, Brad, sinayang mo ang 4 na taon. Sabi ko, yung kagalakan mo, yung nag-aalap sa puso mo na gusto mo maging mangangaral, umakit ka dyan sa Bible school. Sabi ko, for 4 years na po, yun lang ang ituturo sa'yo. Yung alap na wala, sayang. Sabi ko, hindi dapat tawagin Bible school yan. Kung hindi Biblia ang ituro sa'yo, hindi dapat Bible school yan. Sabat, kung Bible school, dapat Bible ang ituturo sa'yo. Kaya pala mga kapatid, kasi hindi agree ang mensahe ko sa Bible school, kasi yun lang pala mga kapatid sa ituturo sa'yo. Pero salamat mga kapatid, dahil sa dumating sa atin, ang katotohanan na ito, ang yung itinuturo sa atin, fresh from the presence of God. Ang mensahe ito, hindi galing sa Amerika. Ang mensahe ito, hindi galing sa kusan. Ang mensahe ito ay galing sa trono ng Diyos. Tinig ito ng Diyos na nakipag-usap sa suling kapanahonan. Kanya ka, pagmamayari ka niya, ang anointing niya gusto ibigay sa iyo. Sapagat dito sa atin ang rapturing faith, mga kapatid. Kaya agila ang binigay sa iyo. Para may kayo makalipan. Yung Old Testament, ipinaunawa niya. Yung New Testament, pinaunawa niya. Pinagsama niya sa isang mensahe, ibinigay sa iyo para makakapag. Kapag ilalayo ka ng mensahe ito sa mga bagay na sanlibutan, ilalayo ka ng mensahe ito sa mga bagay ng denominasyon, ilalayo ka ng mensahe ito sa kasalanan, pero dadali ka niya sa makalangit na dako, doon sa heavenly places, na lahat ng mga makalangit na pagpapala, ibubusa ng ating Panginoong Diyos. At ang Diyos gusto ka nang makausap. I will commune with thee between those cherubims. Between sa lahat na yan, mga kapatid, nasi paalala. Former rain, may anointing na lion. Latter rain, may anointing na ito. Pero ang yung former rain, dadalhin pa rin sa atin dito. May double portion ng anointing. Lion, matapang ka, mga kapatid, pero lumilipad ka. Yes, amen. Lalo yun na kinaribaba namin yung agila na bumabala sa malakas na unos. Kinakosog yung agila, nakatingin sa kanya. Sabi ba na, ba't hindi ka lumilip kasi hindi ka umalis sa kanya? Sa isang itlog na, pwede kitang patingin. Yung agila na talaga na matapang, tama mga kapatid. Sabi niya, kaya kitang barilin sa itlog. Ito, umuunat yung kamay ni Babanam sa kanyang replay. Pero napasin ni Babanam yung mata ng agila, pinagpapasin yung kamay niya. Sabi, hindi ka takot sa akin? Anong pakalan ng agila? Yung spiro naman na gano'n eh. Sabi Babanam, yun yung katangian ng walang laman. Yung maingay, walang laman. So, pagkasusunod, hindi pinapasin yung hindi ba yung pinapasin yung agila. And then maya-maya, yung gumanda na yung panahon, mga kapatid, isang kampay lang ng agila. Malayo ng kanilista sa kay Babanam. Sa Babanam, kaya ka pa hindi ako sa bagagano ng dalawa. Ay pinagmamalaki mo. Isang kampay lang. Isang kampay lang mga kapatid. Hindi na siya gumampay ulit sa pagano'ng pagkakampay niya. Paglundag niya gumampay mga kapatid, agad sinalubong niya yung hangin.
yung pakpak niya magpalit, papunta rin ang hangin, yung pakpak na gumano. So habang tinatama ng hangin, lakas siya ng pataas. Yes. Hindi mo kailangan magpago. Amen. Hindi mo kailangan mag-aral ng maiki. Hindi mo kailangan magsunog ng kilay. Mga kapatid, nagkamali kami ni Pastor Rupi. Hindi kilay namin ang nasunog. Hindi mo kailangan, kapatid. Ang kailangan mo lang magpatialog ka. At sabi mo lang, Lord, thy will be done. Ano man ang gusto mo sa akin, Lord, yun ang aking susundin. Ikakampay ko lang, iunan ko lang aking pakpak. Amen. And then, Lord, yung wings of faith ko, Lord, iunan ko lang. At pagdalay mo sa akin yung wings of Holy Spirit, yung mighty rushing wind mo, Lord, na itaas ako. Ako pa din, itataas ka na. Hindi ka mapapagod. Matuto ka lang na lumuhod at magsabing, Lord, ikaw ang magpaunawa sa akin. Tulungan mo ang aming pastor, Lord, bigyan mo siya ng kanuhan para pag ipinangaral niya sa amin yung salita, Lord, kami naman igaganto lang. Papakianod lang kami sa iyo. At sama-sama kami, Lord, na sa papasok doon sa heavenly places, kasama namin mga pastor, kasama kasama ka namin, na kung saan lahat ng mga pagpapalang makalangit, Lord, ay aming masasagot. Aming magkakandaan. I will speak to thee in between the cherubims. Para dito ngayon mga kapatid. So, tapos na ito kung wango yung karmatos. Mga kapatid. Ako managalan din po sukat akalain. Dumarating ang ganitong kalalagayan sa ganitong